Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Ipapakita ko po sa inyo mga kababayan. Ito po ang larawan ng pakikipagsaya ni BP Sara. Ito po ay nangyari nung kasagsagan ng Bagyong Tino at hinagupit ang probinsya ng Cebu hanggang sa mawas out na po lahat ng mga kabahayan doon sa paanan ng bundok. Pero wala pong BP Sarang nagpakita doon. Wala pong BP Sara na dumamay sa mga Duterte supporters sa Cebu. Alam naman po natin na ang Cebu ay balwarte ng mga Duterte. Pero ni Anino ng Sara Duterte ito ay hindi po nakita sa Cebu. Ayan na po. Diyan nyo po makikita kung anong klasing BP ang inyong sinusuportahan. Kaya magising po kayo, mga taga Cebu. Ano? Huwag na po kayong magpatanga-tanga dahil dito. Ha? Lawakan nyo ang pangunawa nyo, imulat nyo ang inyong mga mata. Kaya po nagkaganyan ang inyong lugar dahil sa kinalbo ang kabundukan. Ano? Kung maalala po ninyo yung mga sinasabi noon ni Gina Lopez, sino ang magsasuffer pag yung mga kabundukan na yan ay kinalbo nyo? Mga mahihirap, ayan na po, nangyari na po sa inyo. Dahil sa pag-lift ng ban ng mga minahan dyan sa Cebu, nagkaroon ng malawakang pagbaha dahil nga po minina ang kabundukan dyan sa Cebu. Ang kabundukan na yan ay ang nandoon sa baba ay ang mga tahanan ng mga mahihirap. Yun po yung sinasabi ni Gina Lopez na mga mahihirap ang magsasuffer. Ano? Oh. Ito po, viral po ito ngayon sa social media. Ang pagsasaya ni BP Sara habang binabayo ng bagyo ang mga ang mga tao sa Cebu na sumusuporta sa kanya. Ni Anino nitong Sara Duterte nito ay hindi man lang nagpakita sa Cebu. Ha? Dahil siguro sa pahayag ni Governor Pamela Barry 4 na mga ghost ang proyekto nung panahon ni Duterte, ang kanyang ama. Ha? Since 2019, may mga uh, flood control program po doon na naitayo na ginastusan ng 26 billion. Pero nagiba po. Ha? Ayon po kay Pamela Barry 4, ito po ay substandard. Yung iba, ghost project. Siguro yun po ang isang dahilan kaya hindi po siya nagpunta dahil nga binulgar niya yung mga ghost at uh, flood control project na substandard. Nakita niyo na po kung anong klasing ugali meron. Sino ba ang nakisimpatya? Sino ang tumulong? Ha? Ang presidente mismo nagtungo doon. Ha? Ano? Nagtungo doon sa Cebu. Kahit na inaayawan siya ng taga Cebu, nagpunta pa rin siya bilang pagpapakita ng suporta sa mga nasalanta ng bagyo at nawalan ng mahal sa buhay. Yan po ang ating presidente. Hindi po namimersonal. Trabaho lang, wala pong personalan. Sa politics, hiwalay po ang politika pag ganitong may mga sakuna. Dapat po nating ihiwalay. Pero kay BP Sara, halo-halo. Wala siyang pakialam
tinira mo kami, wala akong pakialam sa inyo. Yun po ang nasa utak niya. Kaya ngayon pa lang po, mag-isip na po kayo mga taga Cebu. Ano? Mga Cebuano, mag-isip kayong mabuti. Ha? Kung kung ano ang ugali nitong sinusuportahan nyo. Ano po? Ah, mga nasalanta ng unos at mga Pilipinong hindi na kaya ang pagpapanggap ng mga leader na dapat ay tagapagtanggol. Ha? Habang binabayo ng bagyo Tino ang Cebu, Negros at Leyte, lumuluwog pa rin sa mga baha ng mga super typhoon, nag-iwan ng maraming maraming namatay, maraming nagbiwis ng buhay, milyong-milyong evacuees at mga pamilyang nagugutom sa gitna ng putik at habang ang mga anak ninyo ay nanginginig sa mga evacuation center nang walang sapat na pagkain o gamot, tignan ninyo ang larawang ito. Ha? Si BP Sara na inyong kinakampihan na dapat kasama ninyo sa laban sa kalamidad ay nagbabakasyon sa Doña Choling Island Resort. Ha? Kabag ito pala ay sa Kabagate, Quezon. Ha? Ito pala ay sa Quezon, ano? Nagdadansya ng ilaw ng mga torch, nakasuot ng mga tradisyonal na damit at na nakikipagsayawan sa mga lokal na parang walang nangyayari sa buong bansa o walang nangyayari sa Cebu na bagyo. Ano? Ano ba ito? Mga kababayan kong mga Cebuano. Fiesta ba habang ang mga kababayan natin sa Visayas ay lumulutang sa tubig, baha dahil sa bagyong Tino? Bakit ang BP na dapat ay tagapagtanggol ng may hirap ay nagpapasarap sa dalampasigan? Hmm? Habang ang mga bata sa Cebu ay umiiyak sa gutom. Ito ay hindi simpleng pagbisita. Ha? Ito ay pagtataksil sa mandato ng publiko. Kaya po, pinagtaksilan na po kayo ni Sara. Ano? Sa oras na dapat ay nag-distribute siya ng tulong, nagpo-post siya para sa litrato na magiging pera sa bulsa ng kanyang mga PR team. Oh. Sa gitna ng walang habas na ulan at hangin na sinira ang mga buhay, siya ay nagsiselfie sa paraiso habang kayo ay naghihirap. Oh. Mga Pilipino, mga Cebuano, wag na po kayong pumayag na uh, tulad po ng pahayag ng dating DNR Secretary nung panahon po ng kanyang ama na si Gina Lopez. Sino ang nagdudulot ng pagkakasira ng kalikasan? Oh, yung mahirap, ngunit ngayon, sino ang nagdudulot ng pagkasira sa pag-asa? Yung mga leader na nagpapanggap na malapit sa masa. Kunyari lang po yon dahil kailangan po niya ang boto nyo. O, na? Nagpanggap na malapit sa masa pero lumalayo sa kanila kapag kailangan. Ano? Dapat na magising na po kayo mga Cebuano. Ano? Huwag nating kalimutan ang bagyo na Tino. Ito ay hindi lamang unos.
ng langit. Ito'y resulta ng mga proyekto ng flood control na ninakaw ang pundo, no? Ng mga patakaran na inuuna ang negosyo kaysa buhay. At habang nagpapasarap ang inyong BP sa bakasyon. Ayan na po, ha? Tumindig tayo, sumigaw tayo laban sa laban sa kapalpakan na ito. Hilingin natin ang tunay na tulong, hindi mga sayaw at litrato, kundi aksyon. Suportahan natin ang mga tunay na tagapagtanggol. Ha? Tagapagtanggol tulad ng mga lokal na nagsisikap sa ground zero. Ha? At hayaan nating maging aral ito sa 2028 na darating na eleksyon. Hindi na tayo buboto sa mga nagpapasarap habang naghihirap tayo. Wag na po kayong bumuto sa mga taong nagpapasarap habang kayo ay naghihirap. Tandaan po ninyo mga Cebuano, kayo po ang number one dito. Ha? Para po sa inyo itong vlog na to. Hmm? Sama-sama po kayong baguhin ang sistemang para sa mga nasalanta, para sa kalikasan, ha? Para sa Pilipinas na karapat dapat sa tunay na lingkod bayan. Ano po? Kaya mga Cebuano, dapat magising po kayo. Itong pangyayaring ito ay nung kasagsagan ng kayo ay hinahagupit ng bagyong Tino na nawalis ang ibang mga tao sa inyo. Maraming nagbuwis ng buhay. Ang mga tahanan nyo hinampas ng tubig hanggang sa maanod na ito. Pero ito siya, ang BP nyo. Ito po ay pangyayari noong bagyong Tino. Wala na tayong magagawa dyan. Nandyan na po yan. Kayo na lang po ang mag-isip. Ano po? Okay, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po ang vlog natin. Ipinakita ko lang itong kaganapan nung kasagsagan ng bagyong Tino kung saan nandoon po yung si BP Sara. Nagpapasarap siya sa isang resort sa Quezon habang ang kanyang mga taga-suporta sa Cebu, sa kanyang baluarte ay winawalis ng tubig na galing sa bundok. Okay, marami pong salamat sa inyong pagtunghay sa aking vlog. Mabuhay po kayo at salamat po ng marami.